Supreme Leader ng Iran, kabado na sa magiging resulta ng eleksyon sa US. Hindi katulad sa mga nakaraang eleksyon sa Amerika, tila nananahimik ngayon ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Sa loob niya ng 35 taon nito sa kapangyarihan, kung saan naging masyadong vocal at laging kinokondena ng nasabing religious leader ang bawat halalan doon, ngayon ay tila wala itong binibitiwang reaksyon sa dalawang kandidato, lalo na kay Donald Trump. Kapansin-pansin kasi ang pananahimik nito, lalo na ngayong si Trump ang lumilitaw na pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo na may 66% na suporta ng mga mamamayan sa US ayon sa pinakahuling survey. Matatandaan na si Trump ang dating pangulo na hindi sumang-ayon sa nuclear deal noong 2015 at dahil sa kanya ay halos bumagsak ang ekonomiya ng Iran dahil sa pagpapatupad ng maximum pressure sa lahat ng mga sanksyon na ipinataw sa Iran. Ayon sa pahayagang Iran International, napakahina na ngayon ng posisyong politikal ni Khamenei dahil yan sa paglala ng krisis pang-ekonomiya ng Iran. At sobrang baba daw ng halaga ng Iranian rial, mas mababa pa kaysa noong panahon na bumagsak ang monarkiya noong 1978. Humihina na rin pati ang mga proxy nito gaya ng Hezbollah at Hamas na itinuturing na pinakamalakas na taga-suporta nila. Dagdag pa sa mga alalahanin ay ang epektong idinulot ng pag-atake ng Israel at ang tila walang katapusang sanksyon na ipinapataw ng Amerika. Mga alalahanin na lalo pang titindi kapag si Trump na umano ang nanalo sa pwesto. Ayon sa mga analyst, kung tatangkain ni Khamenei na magsalita laban kay Trump, posibleng maging ito na ang hudyat ng tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng Iran at siya ang magdadala ng lahat ng sisi dito. Matatandaan na sinabi ni Trump na hindi niya sasaktan ang Iran at sa halip ay nais niyang maging matagumpay ang bansang ito. Hindi rin niya papakialaman ang rehimen doon, pero hindi niya hahayaan na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. That being said, I think that Iran is a country of tremendous potential. We're not looking for leadership change. We're not looking for that kind of change. This country's been through that many times before. That doesn't work. We're looking for no nuclear weapons, no ballistic missiles, and a longer period of time. Very simple. We can have it done in a very short period of time. And I really believe that Iran can be a great nation. I'd like to see that happen. But they can't have nuclear weapons. Okay? Naniniwala ang ilang mga eksperto na dito iikot ang pulisiya ni Trump sa Iran kung siya ay mananalo. Gagamitin niya ang mga sanksyon upang maging armas laban sa Iran. Kung papayag ang Iran na huwag ituloy ang kanilang ambisyon na magkaroon ng nuclear weapon, posibleng bawiin ni Trump o pagaanin ang mga sanctions na ipinataw sa kanila. Pag nangyari ito, dito na mag-uumpisang makabangon ang ekonomiya ng Iran. Ang ganitong plataporma ay minsan nang ginawa ni Trump sa Iran noong 2015, kung saan napilitan ang Iran na itigil ang ambisyon nitong makabuo ng nuclear weapon dahil halos malumpo ang ekonomiya ng Iran noon. Dahil sa mga kadahilanang ito, maraming Iranian ngayon ang mahigpit na nakasubaybay sa kalalabasan ng eleksyon sa Amerika at hati ang saloobin ng mga mamamayan dito. Maraming Iranian ang gustong manalo si Harris dahil umaasa sila na pahihinain nito ang epekto ng mga sanksyon sa kanilang bansa. Pero marami din ang umaasa na makukuha ni Trump ang pagkapangulo at umaasa na ipapatupad nito ang maximum pressure sa Iran para pahinain ang naghaharing sistema doon. Sa isang post sa X, sinabi ng dating tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran na napakaliit ng tsansa na magkaroon ng pagkakasundo ang Iran at ang US. Maliit din anya ang tsansa na magpatupad ang US ng mga pulisiya na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Iran. Pero ano nga ba ang inaasahan ng Iran sa eleksyon nito? Matatandaan na nanalo bilang presidente ng Iran si Masoud Pezeshkian dahil na rin sa pangako nito na tutulungan ang Iran na makabangon sa ekonomiya nito. Ganon din ang pagpapagaan sa mga sanksyon na ipinataw ng mga Western countries. Ito rin sana ang hinahangad ng mga Iranian na maging resulta ng eleksyon ngayon, ang pag-upo ng bagong presidente na magpapahina ng sanctions at magpapabuti ng ugnayan ng US at Iran sa pamamagitan ng mga diplomatikong pamamaraan. Ito ang nakikitang dahilan kung bakit nananahimik ngayon ang Supreme Leader na si Ali Khamenei, lalo't alam niya na magkaiba ang pananaw niya sa pananaw ng mismong mga Iranian.
Habang ang mga Iranians ay nangangarap ng ekonomiya at diplomasya, ang Iranian leader ay nangangarap naman ng mas malakas na puwersang militar at paghihiganti. Ito naman ang dahilan kung bakit gusto nila na manalo si Trump, dahil si Trump ang magpapahina sa kanilang sariling pamahalaan. Naniniwala ang mga Iranian na mas matanda ang Iran kaysa sa relihiyon nitong Islam, kaya't dapat anyang ma-realize ng US na ang bansang Iran ay iba kaysa sa Islamikong rehime nito. Dapat anyang isipin ng US na ang sinasabi ng gobyerno ay hindi kumakatawan sa sinasabi ng mga tao. At hanggang dyan ang ating mga balita sa araw na ito. Patuloy na tumutok para sa iba pang mga balita kaugnay ng mga kaguluhang nagaganap sa ating mundo. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood.